Alright, mga kaplastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At isang viral na naman ang aking tatalakay ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin mga kaplastic ay ang tungkol dito para kay Boy Iyak mga kaplastic na may posibilidad na isa siya sa makakasuhan ni Sendanya mga kaplastic. So ano nga ba ang nangyayari? Bakit etong si Sendanya ay nagmamaoy sa social media mga kaplastic? So hindi ko maintindihan bakit kailangan niya magmaoy dahil lang sa mga memes na lumalabas sa social media. Base kasi dito sa post bar para kay Boy Iyak, ito hindi po ito biro mga kaplastik Meron kasing umiiyak na hindi ko alam kung isa siyang anak akbayan representative pala siya na si Percy Sardania. Sabi dito, posibleng mapasama umano sa inirereklamo ni akbayan representative Percy Sardania ang content creator na si Boy Iyak matapos umanong makapagkalat ng satirical na larawan na naghahambing sa kongresista kay adult film personality Mia Khalifa. Bagamat burado na ang naturang viral content, dumating ito sa kasabay na babala ni Sendanya na kumukonsulta na siya sa kanyang mga abogado laban sa mga online page, influencers at individual na umano'y gumagamit na sa kanyang kondisyon bilang material sa pangungutya. Bilang stroke survivor, iginiit ni Sendanya na ang kapansanan ay hindi katatawanan at sinabing may hangganan ng lehitimong political criticism sa harassment, pamamahiya at diskriminasyon. Sa ngayon wala pang opisyal na kumpirmasyon mula kay Sendanya sa kabila ng si Boy Iyak sa mga partikular na irereklamo niya. So nagkakalat na kasi ngayon sa social media ang mga mukha ni ni Percy Sardania na kung saan ay ginagawang memes ang kanyang pagmumuka. Si Percy Sardania ay isang akbayan party list na kung saan ay siya ay maka-BBM mga kaplastik at galit sa mga DDS mga kaplastik. Kaya ngayon, since nababatikos na rin ng mga anti-DDS na ito, ginagawan siya ng mga memes o yung mga bagay na nakakatawang pagmumuka na kung saan ay nilalait siya ng mga bashers sa social media. So ganito kasi yun. Ito yung mga larawang kumakalat sa social media, mga kaplastik. Base dito, sa mga post ni Utoy mga kaplastik, ay grabe walang pinatawad alin sa kanila ang best na pagkakadrawing. Sana dito si Senator Trillanes o si Trililing o dating senador na ganito ang itsura. Sumunod naman si Laila de Lima na ganito rin ang kanyang muka. Na mukha siyang unggoy. At ito naman, hindi ko alam kung sino tong politiko na to. At malamang sa mga malamang, BBM loyalist din ito. At ito pa, si Benny Abante, mga kaplastiko. Diba? Si Tito Soto, hindi rin tinalampas, mga kaplastik. Si Rapi Tulflix, hindi rin pinalampas ng mga naggagawa ng mga art. Para bagang eto si Liza Marcos, mga kaplastik, ang first lady natin. Ang mga itsura nila ay parang galing sa impyerno, mga kaplastik. Si Risa Ontiveros di rin nakaligtas. Nagmukha siyang manang dito na parang kapitbahay namin, kamukhang kamukha
At ito, isa pang politiko na hindi ko masyadong kilala. Ito si Larry Gadon, mga kaplastik, na sobrang bandwagon. Himod, tumbong sa mga administrasyon. Ito naman si General Torre na hindi naman nangangaw-ngaw sa social media. Pero tingnan mo naman kung paano nila binodrawing ang mga taong ito. Para bagang galing sa impyerno yung mga pagmumuka. At ito, si Claire Castro, hindi pinalampas. Nagmukha siyang Ping Lacson dito, mga kaplastik, oh. Makikita natin sa larawan. At ito yung final na si Percy Sardania, Sardenia, mga kaplastik. Na nagmukha siyang tiyanak dito, mga kaplastik. Ayan. At ito pa, may isa pa, hindi ko rin kilala to, pero malamang BBM loyalist to. At ito pa, parang sa NBA yata to ah. Ito si Martin Romualdez, the mastermind, mga kaplastik. Ginawa niyang baboy, mga kaplastik. Ito yung abogado ni yung sa impeachment trial. Hindi rin nakaligtas, mga kaplastik. Ito naman si Remulla. Di rin nakaligtas. Ito naman si Gatchalian. Na sobrang walang pakinabang sa Senate hearing. Display lang siya sa harapan sa tabi ni Chis Escudero. At ito yung kapatid ni Wamos, tatay niya. Nagmukha siyang aso rin. At ito naman yung si Boy Laway, si Girl Laway, na talagang nag-uumapaw yung naglalagkitang laway, nakakadiri, mga kaplastik. Nakalimutan ko na naman yung pangalan niya. Ito naman yung isa sa mga BBM loyalists na dumalaw din sa burol ni Mima Alicia. Yung mahaba, yung baba, mga kaplastik. Nakalimutan ko na naman ang mga pangalan nito kasi hindi ko naman masyadong inaano to mga to eh. Naku, hindi rin nakaligtas si Marcoleta, mga kaplastik. Kahit na BBM loyalist, mapa DDS, di rin nakaligtas. So yun, there you have it, mga kaplastik. At dahil dyan, mga kaplastik, meron tayong balita ukol dito sa balitang ito, mga kaplastik. Si Sandanya ay nagalit. Panorin natin to. Tila naubos na ang pasensya ni Akbayan Party List Representative Percy Sandanya matapos siyang punahin ng isang social media page na ginawa umanong katatawanan ang kanyang itsura. Sa ngayon ay deleted post ng social media page na Richard Art, iginuhit nito ang mambabatas. Pero eto nga, exaggerated ang bahagi ng bibig ni Sandanya. Sabi naman ng mambabatas, hindi na bago ang mga paninira at pag-atake sa kanya. Pero may hangganan ang lahat. Git niya, ang kapansanan ay hindi katawanan. Hindi ito dapat gamitin para manlait o hiyain ng isang tao. Hindi na raw ito palalampasin ng mambabatas. Hindi lang para sa sarili, kundi para na rin sa iba pang mga PWD. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na si Sandanya sa kanyang mga abogado para sa legal action. Humingi naman ng paumanhin ang nag-post ng caricature at sinabing may pagkukulang daw siya sa pag-iisip. Nangako rin siyang magsisili raw itong aral sa kanya. Richard Art po yung gumawa ng mismong drawing kay Percy. So, yun lang yung nasampulan niya. Pero yung kay Boy Iyak, mga kaplastik, may possibility yan kapag napansin yan. Pero sabi nila, na-delete na daw mismo sa mismong page ni Boy Iyak to. Yung mga ganitong klaseng larawan. Kasi nga naman, may kapansanan pala itong si Percy. Isa siyang stroke survivor o nakaligtas sa sakit na heart attack
Kaya naging ganun ang itsura ni Percy Sardanya, mga kaplastik. So, hindi mo rin kasi masisisi ang mga netizens kung bakit ginagawang ka ng mga ganung bagay. Una sa lahat, kung ikaw ay isang PWD, yun na lamang ang pinaka-given ng isang tao. Dahilan para magbago ka, maging mabuti kang tao. Pero unfortunately, ito pa ang naging dahilan para maging kapintas-pintas ka. Hindi dahil sa personalidad mo, kundi dahil sa kumakampi ka sa mga tiwaling gobyerno. Ganun kasimple lang kung bakit ka nababash. Hindi ka naman nila gaganyanin kung ikaw ay kumakampi sa tama. Hindi ko sa sinasabing kumampi ka sa DDS. Hindi ko naman sa sinabing kumampi ka sa mga kalaban ni BBM. Ang sinasabi ko rito, mga kaplastik, in the way na ikaw ay may kapansanan, sana alam mo kung saan ka lulugar. Let's say kung ang pananaw mo ay talagang sinasabi mo sa sarili mo na si BBM ay napaka-buting politiko, so on and so forth, sarilinin mo na lang. Kasi hindi pa rin, kahit naman sino ang iyong hangaan sa politika, mababash ka. Diba? Hindi maiiwasan yun. Julius Ngayon, sabi sa comment, totoo naman eh. Masakit lang talaga ang pagkakadrawing niya. Kasi, naglalarawan yan. Yure mo, sinasabi ng iba, pangit na nga yung itsura mo, hindi ka pa bumabawi sa ugali. Totoo yun. Yan lang pinatulan mo pag flood control, no comment. O, diba? Paano ba naman kasi no comment sa flood control? Loyalist siya ng BBM. Buti na lang sa pisngi yung bibig, hindi sa noo. Ngiwi ka naman talaga eh. Hurt ankle bayot. Ay, diba? Masakit ba, Bex? Aray mo. Okay naman drawing kaysa sa personal. Diba? Bigla nagkakakulang-kulang ang pag-iisip ng artist. Tsaka most of the top, hindi naman na dapat natin to binabalita sa social media at sa mainstream. Diba? Napakababaw na dahilan. Para ano? Ano nga dapat ipaglaban, mga kaplastik? Pagdating sa mga ganyan. So ito, merong press conference itong si Representative Akbayan Party List, Percy Sardanya, patungkol dito sa kumakalat na viral sketch na ikinainis niya, mga kaplastik. Sir, I understand, sabi niyo po kanina kung pinag-aaralan pa ng legal team ninyo kung ano yung magiging next move. But as early as now, nakikita po ba natin kung ano-ano yung mga considerations, mga possible na legal case na pwede niyang kaharapin kung sakali? Well, syempre, nandyan yung mga defamation cases na meron tayo. Pero sa dulo, kausap pa rin kasi ilang grupo ng mga PWDs. At in fact, marami sa kanila talaga ang nag-uudyok sa atin na mag-file ng kaso under RA 7277. Ito yung Magna Carta for disabled persons. Kasi under this Republic Act, pinoprotektahan ang mga persons with... Yun lang naman ang pwede mong ikaso sa mga taong ganyan. Magna Carta lang. Pero mo mag-aaksaya ka na naman ng panahon sa mga abogado. Alam mo, consequences yan bilang ikaw isang personalidad sa social media o mainstream o sa politika.
alam mo ang expectations dapat natin, ganito ang magiging resulta. Bawa ikaw, pangarap mo maging isang vlogger. Sisikat ka. Kahit gaano kabuti o gaano kaganda o kaayos mong content creator, hindi pa rin maiiwasan na meron ka pa rin makakalaban o makakaaway sa social media. Especially sa mga bashers, mga kaplastic. Hindi nawawala yan. Meron at meron pa rin magagalit sa'yo. Ikaw bilang isang politiko, natural may mga taong maglalabas ng saloobin nila. Kaya nila nagagawa yung mga ganyang bagay, yun ay dahil dinadaan na lang nila sa drawing. Bakit si former President Rodrigo Roa Duterte? Diba pag nagrarally kayo, ganyan din yung mga itsura ng mga mascot na sinusunog ninyo, yung mga parang malalaking ulo ni Duterte, diba? Winawasak din nyo sa Commonwealth. Diba ganyan din ka-worse yung muka? O bakit itong ating dating Pangulo hindi naman nagagalit? Bakit pagdating sa ganyan, napakasimpleng bagay, butthurt ka na kaagad? Isipin mo kung bakit ka ginaganyan. Hanapin mo yung biggest picture kung bakit ka ginaganyan ng mga netizens. Yun ay hindi dahil sa personal mong ugali. Yun ay dahil naiinis sila sa'yo in the way na may kinakampihan kang politiko na alam nilang tiwali at certified na magnanakaw. Diba? Tapos kinakalaban mo pa yung mga sinusuportahan nila. So ano i-expect mo sa kanila? Puriin ka? Siyempre hindi ka pupuriin ng mga yan. Ikaw mag-aaksaya ka lang ng oras, magsasampa ka ng kaso sa mga ganyang tao. Pero isipin mo rin kung bakit sila ganyan sa'yo. Hindi naman sila maggaganyan kung hindi ka nagpapakita ng toxicity sa social media. Hindi. Sarili mo lang pinoprotektahan mo. Sir, I understand, sabi niyo Actually, hindi naman talaga. May mga tao naman talagang nauunawaan yung mga kapansanan ng ibang person with disability. Alam mo, ikaw lang naman yung ginaganyan nila. Kaya nga hanapin mo yung biggest picture kung bakit. O yung point of view kung bakit ka ginaganyan ng mga netizens. Aminado rin, may mga tao rin naman na may mga kamag-anak na may ganyan. Persons with disabilities, na mild na stroke survivor, autism, ano-ano pa, kung ano-ano pa iba't ibang uri ng mga PWD. Pero hindi nila pinagtatawanan yun. Yun ay dahil yung mga taong yun hindi naman kasing ugali mo na napaka-toxic sa social media, even sa mainstream. po kanina. Diba? O tingnan natin yung mga komento. Bawal na pala mag-drawing ng totoong mukha. O diba? Sabi ni Ronnie Comodero, dapat bigyan ng parangal ang nagdo-drawing, biruin mo ang hirap kinaya pa niya. O ito pa, sinabi ni Jason, totoo naman masakit lang ang pagkakadrawing niya.
Kuwang-kuwa lang yung drawing, problema dun. 10-10 para sa akin. Pag sila dumali, ayos lang, walang kaso. Pero sila na ang nagdali sa kaso na. Pero pag sila na nadali o nagdali, kaso na. Totoo yan. Para bagang tinotarantado tayo ng mga gobyerno na sila lang ang may karapatan na magreklamo. Pero pag sila nang aapi, nang yuyurak, nang gagago, okay lang. Sabi ni Ken Morales, sarap sampalin para magpantay. Wag naman. Baka hindi lang Magna Carta ang makaso sa'yo. Physical injury pa. Kopyang-kopya nga yung drawing, ba't nagagalit? Antayin mo yung drawing sa'yo ni Boy Iyak. Meron na nga. Hindi ka updated. Alam mo kasi, itong mga taong to, pinag-aaksayan nila ng panahon, yung mga lintik na mga bashers niya, kaysa sa unahin yung solusyon kung paano aahon pa ang Pilipinas. May oras silang magdemanda pero wala silang oras sa solusyon. Tulad ng nakaraang habagat, ang daming nasakripisyo, ang daming naagrabyadong tahanan dahil sa baha. Na magpahanggang ngayon, hindi pa rin nasusolusyonan yung flood control. Wala pa rin nakukulong. So far, ang mga nakukulong lang, mga kontraktor, yan yung mga tinatawag na alay. Mga kontraktor lang ang nasakripisyo. Pero pagdating sa main character na nagnakaw ng mali-malitang pera, wala. Dahil sa sobrang takot ng 18 Marines, yung 4 sa kanila, bumaligtad na. At parang si Gotesa yata, nanganganib na rin. Bumabaligtad na rin. Yun ay dahil para sa kaligtasan ng pamilya niya. Kaya mahirap talagang tumistigo kapag sindikatong malaki na ang kalaban mo. Parang inihiling mo na lang sa Diyos kung magkatotoo man na may impyerno. Doon na lang tayo babawi yung mapunta sila sa impyerno. Isa na rin itong taong to na sobrang arte. Kala mo naman napakadalisay ng kanyang kalooban. Ayaw na ayaw mong nilalait ka ng mga bashers. Pero ikaw yung idahilan, isa sa mga dahilan kung bakit nagkakagulo na sa Pilipinas. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng krisis sa Pilipinas. Imbis solusyonan ninyo na maayos itong bansa natin, abalang-abala kayo sa impeachment trial ni Sara Duterte. Puro na lang paghihigante, puro na lang kapangyarihan na lang ang iniisip ninyo. Yan ang nakakalungkot sa realidad ng bansa natin. Na ikinaiinggit naman ng Prime Minister na si Lee Kuan Yew, ang Prime Minister ng Singapore, naiinggit siya in the way na maraming natural resources dito sa Pilipinas na pwedeng pakinabangan at mas paunlarin ang bansa. Samantalang sila, partida, wala silang masyadong natural resources sa kanilang bansa sa Singapore, pero nagawa niyang paunlarin. At galit siya sa mga kurakot. Pero dito sa Pilipinas, kabaligtaran. Napakakawawa. Kahit ako, nahihiya na akong ipagmalaki ang ating bansa. Yun ay dahil nakikita mo, kaliwat ka ng pagnanakaw mula sa pinakamaliit na posisyon sa gobyerno, lokal hanggang sa national. Puro magnanakaw.
at wala silang planong ayusin ang problema dito sa bansa. Isa na dito yung flood control project na magpahanggang ngayon hindi pa rin naaayos yung problema sa baha. Ang inuuna nila, data center, Pax Silica, kasi nga milyon-milyon ang kikitain ng gobyerno dyan, mga kaplastik. Kaya ang handa nilang itapon ng mga AITA dito sa Metro Manila para lang maisagawa yung mga ganitong klaseng pollution na data center na itatayo sa New Clark City, mga kaplastik. Sasabihin nila hindi daw data center yon. Putangin na, sa sobrang laki, hekta-hektaryang laki nun, imposibleng hindi magiging data center yon. Bukod sa sisirain na nila yung inang kalikasan, mauubusan pa tayo ng supply ng kuryente at tubig. Kaya pustahan tayo 5 to 10 years from now, kapag natayo na ang data center na Pax Silica na yan sa Tarlac, sobrang hirap na ng bansa natin. Alam mo kung bakit? Kulang na tayo sa supply ng enerhiya. Tas magdadagdag ka pa ng ganun. Since magdadagdag ka ng mga ganyang data center na yan, nakikita mo naman yung nangyari sa Amerika, di ba? Kung gaano naagrabyado yung mga residente doon. Na halos wala na silang naiinom matinong tubig doon. Wala na rin silang supply ng kuryente. O, di ba? Tapos, magtatayo kayo ng data center dito para ano? Pinambubulag nila, magkakaroon daw ng maraming opportunity. Mga maaambunan lang naman yan, yung mga malapit sa kusina sa gobyerno. Pero yung mga kagaya nating hampas lupang nila lang na walang bilang, mag-a-apply sa data center na yan, malabo mangyari yun. Hindi tayo makakapasa dyan. Kaya yung sinasabi nilang milyon-milyong trabaho ang nakaabang dyan, huwag kayong maniniwala sa mga ganung bagay, mga kaplastik. Gusto lang nilang patayin ang inang kalikasan dito sa Pilipinas. Kung gaano kawalang ya ang gobyerno natin, pati ang kalikasan wawalang yain na nila. Hindi pa nga nila nagagawang solusyonan ng flood control eh. Tapos magdadagdag pa sila ng panibagong krisis, panibagong peste, which is yung data center na sinasabi nila, yung Pax Silica. Tapos yung mga kawawang AITA na katutubo natin doon sa New Clark City, saan nila itatapon yun? Dito na naman sa Metro Manila, magsusubiksik na naman sila rito. Yan ang estilo ng mga gobyernong demonyo. Dito itatapon. Itong mga hindorotot na taong to, na kagaya ni Percy, na nag-aaksaya lang ng panahon, magdedemanda sa mga bashers niya. Ano, na-depress ka ba? Nasaktan ka ba sa mga post nila? Isipin mo yung consequences na ginawa mo. Ang lakas ninyong manira sa kalaban sa politika, ngayon pag kayo na sinisiraan, iyak-iyak kayo. Di pa nga nasusolusyonan ng bansa natin, kayo naman, magdadagdag pa kayo ng problema. So hanggang dito na lang ang aking opinion. This is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Combid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all
para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.